Kapag dating sa psychology nating mga tao patungkol sa sakit, kadalasan natututunan na lang nating mabuhay kasama ito, nang walang punto. Pero dahil nga testimony to, mapapakita ko rin sa inyo na pwedeng mapagaan ang pamumuhay kasama ang sakit. Basta may kasama ka sa paglalakad patungo sa iyong kinabukasan. Pero sabi nga sa Genesis 19:26, "But Lot's wife behind him looked back. She became a pillar of salt." Yung context kasi talaga niyan, yung Sodom and Gomorrah ay nasa kalagitnaan na ng destruction. Umuulan na ng mga fireballs, di ko alam kung anong tawag sa kanila, siguro bomba. Kumbaga parang sinisira na talaga. Tapos, itong dalawang angels na kasama nito ni Lot at saka yung wife niya ay ginaguide sana sila paalis nga doon sa destruction kasi nga nililigtas sana sila. Pero si Lot's wife, siguro dahil na rin talaga nami-miss niya o kahit pa paano siguro at the moment biglang naalala niya yung nakaraan kaya siya napatingin sa likod. Pero kasi sabi kasi ng mga angels, direct commandment na rin na lakad lang kayo ng diretso. At si Lot's wife ay tumingin sa likod. Kaya naging salt, pulverize. Kumbaga, basically ang message ng storya na yan ay kapag tumitingin ka sa likod o inaalala mo pa yung mga alaala na dapat wag na, matutulad ka kay Lot's wife. Masakit nga naman din kasi kapag tinatry mo pang mag-cling sa memory na wala na kumpara sa nagmo-move forward ka na lang sa buhay. Plus yun na rin naman yung direct na commandment sa kanya ni Lord tapos dinisobey niya pa. Kaya ending, main point, ng mga taong tumitingin pa sa past, na-stuck sila sa kung nasan sila at di sila makapag-move forward. Parang ako. Kaso sabi ko na talaga kay Lord nung nagsimula akong magsulat sa itim na journal na to ay maglalakad ako kahit gaano kahirap. Kahit gaano kabigat yung aking pakiramdam. Kaya hindi ako pwedeng sumuko. Kasi yung context kasi talaga niyan. Sabi ko nga nung sa huling episode ay nagkamali ako, nagkasala ako at na-disobey ko si Lord. Kumbaga napangunahan talaga ako ng pagmamahal. Miss na miss ko talaga kasi yung love. At siguro na rin yung mga katanungan na gusto kong masagot kasi yung mga tanong na bakit niya ginawa yun, bakit hinayaan niyang mangyari yun, ba't ganun. Yung specific layer nga, yung added layer. Kasi nga, hindi ko pwede i-provide yung context. Pero, bottom line talaga, sobrang namimiss ko na talaga siya at napag-reach out ako sa kanya. Pero, hindi rin naman din nangyari yung pag-reach out. Pero nag-reach out ako, sadyang hindi lang din tumagos yung pag-reach out. Kaya para akong, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kasi, yung tipong, ang ganda-ganda na ng streak mo. Halos 20 days na hindi ka nagkakasala. Tapos, yung sin pa na disobedience pa yung nagawa ko. Ang bigat sa pakiramdam. Sobrang galing din kasi talaga ng kalaban eh. Yung tipong akala mo kontrolado mo na yung mga ginagawa mo. Akala mo meron ka ng paraan paano malabanan yung temptasyon. Akala mo talaga planado mo na lahat eh. Akala mo kaya mo na kahit ano yung ibigay sa'yo o ibato sa'yo ng spiritual opposition eh. Pero hindi pa rin pala. Makakahanap pa rin pala talaga siya ng paraan para makalusot sa'yo at mag-sin ka kumbaga. Masyado niyang pinaligiran yung puso ko na isang leeway lang. Kumbaga nagkaroon lang ako ng isang maliit na blind spot. As in, konti lang. Nakapasok agad siya. Kaya ako rin masasabi na yung heartbreak ay ayoko na talaga siyang maramdaman. Kahit gaano ka ka-faithful kay Lord, kahit gaano mo tingnan yung mga sitwasyon na positive, kahit gaano ka mag-focus sa pagmamahal niya.
tao ka pa rin kasi, may emosyon kasi, yun kasi yung masakit na part, yun yung hindi ko talaga din maintindihan sa akin, sa totoo lang eh. Pero wala naman ako magagawa, yun yung flow ng tao, yun na tayo, sinful nature eh. Pinakamahirap talagang indahin dito ay yung araw-araw mo na pagpasok sa trabaho. Na parang okay ka lang. Ngingiti, magtatrabaho, makikipag-socialize. Ngunit sa loob mo, Lord, Diyos ko, hanggang kailan pa ba tong gantong pakiramdam? Pero siguro ang heartbreak talaga ang pinaka hindi natin makokontrol na emosyon at ang mga pagkakamali rin na pwede natin magawa kapag nakakaramdam tayo talaga ng todong sakit. Kasi minsan, pag nakasanayan mo na talaga yung sakit, tapos nasanay ka na sa mga ganong klaseng remedy ng pag-deal sa sakit, lalo na at di mo pa kilala si Lord nung mga panahon na yun, syempre yun talaga yung babalik at babalikan mo. Kasi gusto ko siyang makausap kasi parang gusto ko rin naman malaman kung talaga bang pwede pang maayos sa pamamagitan ng komunikasyon. Pero hindi na talaga pwede. Kasi andito na rin naman ako sa point na kahit naman anong gawin natin ay tao pa rin tayo. Pero kung tayo mismo ang lilihis sa liwanag at hindi tatanggalin yung kadiliman, nasa sa atin na yung problema. Kasi ang pwede lang talaga nating makontrol ngayon ay yung reaction natin patungkol sa sitwasyon natin. Kasi kahit ano pang mangyari, ibang-iba ang kapangyarihan ni Lord. Sabi niya nga sa akin, lakad ka lang, mapagod ka, oo sige, pero humingi ka ng lakas sa akin. At wag na wag kang susuko. Dahil sa totoo lang, di talaga natin alam ang plano niya para sa atin. Baka mamaya sumuko ka, edi sayang yung mga biyayang matatanggap mo sana sa hinaharap. Oops! Nasa hinaharap na pala ako. Dito kayo magpa-park? Engineer. Dalawa na lisensya ko. Hindi nga. Diba? Tingnan nyo naman, pag di ka tuwigil sa paglakad. Kasi sabi nga ni Paul sa Romans 12:2, diba? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Aray, bili ka chocolate. That by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Kasi talagang ilalagay ka niya sa sitwasyon na kung saan talagang dapat andyan ka. Kumbaga sa akin ngayon, ang pinakakailangan ko lang gawin ay magkaroon ng tiwala pa sa Diyos at maglakad dito sa daan na ginawa niya para sa akin. Kasi Pero sabi nga sa Genesis 19:26, but Lot's wife behind him looked back, and she became a pillar of salt.